Live report mula po sa Bacoor, Cavite. Ang maghatid po ay si Madeline Villar Moratillo. Mads, kumusta dyan sa Bacoor? Yes, Nelson at Jen, alam nyo, wala pang alas 5 ng umaga ay maraming mga kababayan na natin ang nagpunta dito sa Mambog Elementary School sa Bacoor, Cavite. Yung iba sa kanila ay wala pang alas 5. Yung isa nakausap ko kanina na naka-wheelchair siya ay 4:30 pa lang daw ng madaling araw ay nandito na siya para masigurong eksakto alas 5 pagbukas ng botohan yung early voting para sa mga kababayan nating senior citizen, persons with disability, at mga buntis ay tiyak na makakaboto sa kanila sila. Ayon na mga nakausap natin na mga guro dito na nagsisilbi sa halalan, sabi nila wala naman daw naging aberya, naging smooth lang yung pagbubukas nila ng mga presinto, yung makina wala raw naging problema at yung iba sa kanila kasi nakapag-start mga 5:03 ng umaga hanggang 5:05 pero karamihan sa kanila eksaktong alas 5 nabuksan na rin nila yung presinto. Nagkaroon lang ng ilang aberya dito kanina dahil sa yung mga kababayan natin na mga senior citizen, pagdating kasi nila dito, hindi nila alam yung kanilang presinto, yung kanilang cluster number, doon natagalan dahil pumila pa sila. Ipapakita ko lang sa inyo, ito, yan yung isa sa mga voters assistance desk kung saan pumipila yung mga kababayan nating senior citizen para malaman nila kung ano yung mga presinto nila. Kaya payo natin sa mga kababayan natin na papunta pa lang at nasa bahay pa ay mas mabuti na po kung titignan nyo yung precinct finder ng COMELEC. Sa internet ay i-type lang po ninyo yung www.comelec.gov.ph. Makikita ninyo doon yung icon para sa precinct finder at doon ay pwede ninyong malaman kung ano yung inyong mga presinto para pagdating ninyo sa polling places kung saan kayo boboto ay mas magiging mabilis na yung proseso at maiwasan yung mga anumang aberya. Kasi so far, sabi ng mga nakakausap natin dito, walang problema sa pagboto, yung mga presinto maaga nagbukas, pero doon lang nagkakaroon ng problema at nagpapatagal sa proseso. Kasi nga, yung mga nagpupunta, karamihan hindi nila alam yung mga presinto. Ito namang nasa likod ko, makikita nyo yan, ito yung special polling place para sa mga kababayan natin na hindi kayang umakyat kasi yung ibang part na tong school na to ay hanggang 4th floor. So hindi yung iba kasi gaya nitong nasa likod ko, hindi kasi nila kayang umakyat. Merong lugar dito kung saan sila pwedeng pumunta. Merong nakatalaga na personnel dito na siya yung magpapasok na lang ng kanilang balota kung saang presinto sila boboto. So alas 5 hanggang alas 7 ng umaga ang early voting hours na itinalaga ng COMELEC para makaboto yung mga kababayan natin, PWD, senior citizen, at maging mga buntis. Pero pinapayagan na makaboto yung kanilang mga companion, yung kasama ng mga PWD, buntis, at maging mga nakatatanda para hindi na rin naman sila bumalik mamaya at makisabay sa dagsa ng mga botante. Ito kasi nga, Mambog Elementary School, 3 barangay yung kinikater niya. Kaya naman kapag nagsimula na yung alas 7 ng umaga, ay talaga namang pakahaba ng pila sa labas nitong eskwelahan na ito. Kaya pinapayagan na rin ng mga guro na makaboto yung mga kababayan natin na merong kasama naman na mga kasama sa priority para sa early voting hour. So yan ang pinakahuling sitwasyon mula dito sa Bacoor, Cavite. Balik sa iyo dyan, Nelson Chen. Diyan din yata boboto. Diyan ka ba boboto, Mads? Oo, dito rin tayo boboto. Oh. Ayan. Early voting ka, di ba? Buntis? Oo. Pwede magpanggap. Pwede. Ayun. Ay, bawal yun Ganun. ang pinapayagan, yung mga halata talaga na buntis at kung meron silang maipapakita na certificate mula sa kanilang mga doktor. Ganun ba? Ayun. Total ikaw naman din na nagko-cover sa COMELEC, di ba? Totoo ba na kahapon yata, ewan ko kung ngayon pwede na, nilimitahan ng GCash yung pagsasend ng pera dahil para daw hindi magamit sa vote buying. Totoo ba yon? Oo, tama ka dyan. Nilimitahan nila yung pagpapadala. Actually, yung mismong GCash na app, meron na rin silang advisory sa kanilang mga user na merong limitasyon. Pero yan naman ay sa pagkakaalam ko, hanggang sa pagkatapos lang ng eleksyon. Kaya sa mga kababayan natin, pagpasensyahan na lang muna nila, lalo na yung mga merong malaking transaction, dahil talaga namang puspusan yung kampanya ng Commission on Elections laban sa vote buying. Kaya nga kahapon nagpalabas din ng resolution yung COMELEC
na pinapaalala nila sa Philippine National Police na pinapayagan yung warrantless arrest. Bagamat sabi ng COMELEC, pinapayagan din yung citizens arrest, yan naman ay hindi nila ina-encourage. Sakaling mayroong kang maaktuhan, makita mo na talagang talamak yung vote buying o yung vote selling dahil baka naman daw malagay sa panganib ang iyong buhay. Kaya ipaubaya na yan sa mga pulis at i-report na lang daw kung ikaw ay merong nakita na personal na ganito. Pwede mong i-video, i-report sa pulis o ipadala sa Commission on Election. Pero meron ka rin ba mga naobserbahan dyan ng mga technician ng Miro, Mads? Oo, dito. So far sa pag-ikot natin kasi wala tayong nakita. Pero sa pagkakaalam ko kasi, Jen, merong mga technician sa mga sa tech hub na tinatawag. Ang sabi ng COMELEC nasa strategic na location yung mga tinatawag nilang technician, yung tech hub. At meron silang mga nakalagay doon na makina kung sakali halimbawa dito sa Mambog, merong makina na magka-problema, agad-agad daw yon na mapapalitan. Pero so far, sabi ng mga nakausap natin ng mga guro dito, maayos daw, walang naging problema. Dati kasi sa mga nakaraan, kapag maaga kung bumoboto, ang karaniwang sinasabi, kaya natatagalan yung pagbubukas, yung thermal paper, doon nagkakaproblema doon sa dating makina. Pero so far, sabi nila dito, naging maayos lahat, wala silang naging problema. Salamat na marami si Madeline Villar Moratillo.